Good day everyone! Nandito na naman po kami para sa isang bagong segment ng A Corner of Zion. Ang tawag po natin sa segment na to ay Let's Talk with Diane. And Lian. Yay! And as you can see, meron tayong napaka-special na guest na namimiss na natin ang kanilang buong family. Of course, sa Kain Tawad at sa buong Taytay Steak. Let's welcome Brother Robert Oxima! Yay! Thank you for inviting me, Dayan and Lian, sa konting kwentuhan na ito. We're so excited po kasi yun nga po, yung family nyo, every Sunday, no? Talaga pag nakikita namin yung inuupuan nyo dati, no? Wala sila. Wala na sila. But of course, nakakatulong naman ng social media na nalalaman natin yung ilang whereabouts po natin. And we're just so happy. Pinaunlakan niyo po kami. Thank you so much po, Kuya Robert. Siyempre naman, kapag ang pangalan ay Lian, pangalan ay Dayan, hindi mo pwedeng hindian yan. Di ba? Ayan, sa mga yung dulo ng pangalan. Oo. Hindi kayo pahihindian sa mga request nyo ni Kuya Robert. Ayan, thank you so much po. So, ngayon po ay para lang sa kaalaman ng lahat po ng mga viewers natin, si Kuya Robert po ngayon and his family ay nasa Norway ngayon. Ayan, nag-migrate po sila. Ayan, kumusta naman po Kuya Robert ang buhay sa Norway? Ano yung mga namimiss mo sa Pilipinas? Ano yung na-enjoy mo ngayon sa Norway? Meron ko ngayong sinasabi ko palagi na noon gustong-gusto kong pumunta ng Norway. Ngayon gustong-gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Well, I miss yung hindi masyadong malamig sa Pilipinas, no? Tapos yung maraming pagkain, gulay, tapos mura ang isda. So much variety sa pagkain at convenient ang buhay sa Pilipinas eh. Like pag gusto mo ng tinapay, konting lakad lang nandyan na. Ang isa sa mga challenge lang natin is talaga yung pera, no? Pero kung meron kang pera, very convenient ang buhay sa Pilipinas. Lahat pwede mong yung distance pwede ka na makabili, pwede kang marami kang pupuntahan. Dito sa Norway, like dito sa lugar namin ngayon in Mehamn, we are up north. Talaga siya sa norte talaga siya ng Norway. It's really cold. It's really cold. Tapos paglabas mo ang hirap and then ang layo ng mga establishments. Like for example, pagdating sa church, ang meeting house namin dito, you need to drive 5 to 6 hours one way. Wow. Walang traffic yan. You know? Tapos, babalik ka na naman dito. Pag gusto mo ng magandang mall, magdadrive ka ng mga, ganun din, mga 5 hours away. Wow. Ganon kahirap. Pero, ang dito naman ay tahimik, very peaceful. Pwede mong iwan yung bahay mo nang hindi nakalak. Pwede mong iwan yung sasakyan mo nang hindi nakalak at walang mawawala. Okay, the people, Norwegians are really, really good. Mabuti talaga sila, yes. Wow. Ayun ang nakaka-amaze. Nakaka-amaze po yun, na yung merong ganong klase ng mga tao sa European countries. Sana sa Pilipinas, ganyan din. So, parang parang yung weather is complete opposite. Hindi pa naman siguro kasi hindi naman ganon ka-extreme siguro yung weather dito sa Philippines. And then as kanina nag-uusap po tayo, Kuya Robert, so nasa negative ang temperature ngayon. Sa negative 14 ang temperature ngayon sa Norway. So, na-mention mo, 5 to 6 hours ang church away from you bago po kayo makapagsimba sa chapel. So, do you get to attend chapel services po every week? No. Or occasional lang po? Occasional. In a weekly basis, in Sunday basis, we just join via Zoom. Tapos I administer the sacrament sa family ko. So you can imagine, nung nandiyan pa kami sa Pilipinas at si Gladys for 1 year, hindi siya nag-partake ng sacrament.
Mm. So, tapos, yung temple dito, sobrang layo, pupunta ka pa kami sa Finland at kailangan mong gumastos ng mga 10,000 more or less kroner. At kung Wow. itatransfer mo siya sa peso, i-multiply mo lang siya ng 5.7. Let's multiply it by 5 na lang. So, kailangan mo ng 50,000, 60,000, Wow. 70,000. Sa fare lang yun. Hmm. So, that's what we are missing. So, kaya we do yung come follow me here. Wala kami yung, hindi namin na-enjoy yung mga activities katulad dyan sa Pilipinas. We long for it. Yung mga kids namin, mga anak namin, talagang gusto nilang umuwi ng Pilipinas just to join yung mga activities natin. Yung mga gatherings natin, yung institute, yung seminary. That's what we are missing. Yung mga ginagawa natin sa Pilipinas. So, yeah, ganun kami ngayon dito, Dayan. Hmm. Grabe. Gusto, Grabe, go ahead, grabe Lian. no. Parang iba talaga, parang may mga trade-offs talaga, no? Parang merong mga bagay na mas okay, pero may mga bagay na wala doon sa mga mapupuntahan natin. Hindi pwedeng perfect lahat yung circumstance. Pero maas ko lang po, kasi challenging talaga siya spiritually. Kasi napakadaling hindi na lang kayo mag-attend online. 'Di ba? Napakadaling hindi na kayo magbasa on your own. Kasi parang you have to be spiritually strong. Napakahirap na sanay tayo, marami tayong members dito, 'di ba? May mga ministering brothers and sisters yung calling natin. So paano niyo po na nakikip po yung spiritual ano niyo po, momentum ba na hindi siya yung magda-drown dahil challenging talaga yun eh. Parang ibang-iba yung way ng faith, ng expression ng faith niyo po dyan kumpara nung nandito. Okay. I really love yung question mo na paano namin i-maintain o isusustain yung spiritual momentum namin sa gitna ng mga napaka-challenging, ano? Kasi sabi nga ni Dayan kanina na extremely opposite yung nangyari sa amin sa Pinas at yung mga what we are facing now dito sa Norway. So, may mga blessings, may mga disadvantages din, you know. Pero isa sa mga bagay siguro na gusto kong i-highlight kung why we continue to be strong is unang-una is we choose to be strong, you know. We choose to be happy, choose to be obedient, we choose to be spiritual, we choose to be loving. Okay? Yung challenges kahit saan ka pumunta, kahit sa Pilipinas may challenges pa rin eh. Hindi naman mawawala. Pero kami ni Gladys, ang pinapaniwalaan namin is kung ganito kalaki ang challenges sa buhay namin, mas malaki yung opportunities. You know? Like for example, here sa Norway, pag-usapan natin ng simbahan, this is a small branch so far away from us at ano lang siya, we are 54 sa branch. At ang active niyan, malaki na yung attendance namin na 20 to 23. Malaki. Normally, 12, 15, 18, ganun lang siya. Okay? Pero hindi namin siya sinasabi na balakit ang distance. Hindi tayo makapagsimba, so let's just watch Netflix or HBO. So we choose to do things. You know, we choose to continue to do the scripture reading. We choose to do the come follow me. We choose to uh, read about yung mga messages. And then we see that opportunity now we can help to build the church here in this part of Norway. So ngayon, natawag ako na second counselor sa branch presidency at nakatulong yung mga experiences ko dyan sa Philippines, you know, yung mga leadership opportunities na ibinigay sa akin ng Diyos. So, lumalabas na parang ako ngayon ang trainer sa branch. For example, nung inintroduce ko sa kanila kung paano gagawa ng programa based on the key indicators, they never heard the key indicators before. Although meron silang access sa LCR.
pero they don't know how to do it. Hindi nila alam kung paano gagawing tool yung quarterly report. So, naging blessing ngayon sa akin yung mga experiences ko at yun yung opportunity na meron kami ngayon ni Gladys. You know, para dagdag dito, hindi lang sa attendance, of course, pero to start, start to build the church here sa part ng vineyard ng Diyos. Wow, that's very exciting po, Kuya Robert. Parang ano, no, pioneering talaga kayo sa Norway. So, yung kanina nabanggit niyo po habang nag-uusap tayo bago tayo mag-start mag-record ano na meron na kayong mga experiences with snow na parang mga pioneers talaga ng church natin. And hindi lang pala yung experience na yun with the weather and with the challenges of snow ang meron kayo. And grabe, sa isang branch, ano lang po kayo, 20 plus or Or 18 ang kami attendance? ngayon, ang active dyan, kapag naging attendance namin ay 20 or 20 to 23, malaki na yan para sa Malaki amin. na po yun. Mm. Wow. So, ibig sabihin, when you came to Norway, so 5 po kayo, tama po ba? As a family. Yes. So, ang laking addition kayo sa ward, as a branch sa Yes. Norway. Oo. And napaka-interesting po na hindi pa sila gano'n ka-familiar doon sa mga ginagamit po natin sa LCR. Yun po ba ay dahil mga bagong members din po ang mga members sa Norway? Meron ng matagal, pero dahil ah, sa simbahan kasi meron tayong tinatawag na basic unit program, makikita natin siya sa handbook na this is a kind of program for units na hindi pa siya talaga ah, well established o small na congregation lang. Ibig sabihin, halimbawa halimbawa dito sa Norway, pag sinabing basic unit program, a branch, ang parang ina-expect lang sa branch is pwedeng sacrament meeting lang. At kung meron kang Sunday school, dahil maliit lang, then you go to Come Follow Me. Hindi mo kailangan na magkaroon na ng separated classes ng elders quorum and Life Society just like that, no? Dahil parang nag-uumpisa pa lang siya. And as the unit grows, habang lumalaki siya, din unti-unti tayong mag-i-inject ng mga programa ng simbahan. Mm. So, ganun kami dito ngayon.